po ang opisyal na reaksyon po ninyo kayo ma'am sa sa Bicolana Gabriela o yung assessment po ninyo sa naging takbo ng unang 3 araw or unang linggo ng impeachment trial laban po kay VP Sara Duterte. Kumusta po ito para sa inyo, Ma'am Jen? Opo, actually, kumbaga para sa muya, sabi ko lang na Gabriela, kumbaga amay pa para kumbaga i-assess dahil nagpupuon pa lang. Pero syempre po, pero naman kitang nakatutok kasi yung ano yan ang satuyang pangapudan sa satuyang mga namamanwaan sa pagkos po ng mga taga-pagdangog na mag-monitor at bantayan yung impeachment. So, unang-una, naka-monitor man kita kang inot at syempre kung satuyang i-assess, kumbaga sinasabi mo kung ano kasi bago na abutin ng 7 hanggang 8 bulan na siyempre para sa samuya, para sa satuya, halawigong na marayan at siyempre pag halawig ang impeachment hearing, mas din na taxes o kaya kwarta kang namamanwaan ng magagastos. Kasi siyempre sa hearing pa lang na iyan, magastos talaga ang satuyang gobyerno. Kaya kumbaga sa tuya, ang satuyang pangapudan sa maging kumbaga patas, syempre, as in, kumbaga tumbukon, direct to the point, ang gibuhon na pagpresentar kang mga ebidensya. As in, syempre, ito pong mga panawagan kung sa tuyang mga namamanwaan, mas lalo pong kumbaga madangog, lalong-lalo na po itong pagpresentar kang mga ebidensya. Okay po 'yun. And digdi, Ma'am Jen, sa inot na simana kan trial, nahiling ta po itong mainit baga po na tapatan kan mga testigo and even kan mga abogado, kan prosecution and kan defense. Mainit si mga debate ninde, si Attorney Ligutan, kay Attorney Narbasa, si Representative Luistro, kay Attorney Sison, mga arog kayan, tungkol sa issue nga ni po ang grave threats. Sa hiling nindo, Ma'am Jen, naging epektibo ba ang paglalahad kan mga ebidensya laban po kay Vice Presidente Sara? Ma'am Jen. Opo. Sa hinungsa, itong first day, di ba, itong pagpipresentar pa lang, nahiling naman, kumbaga, di ka libre at hindi ka lidad talaga yung mga abogado na, kumbaga, nagpipresentar. Sa panginginot pa lang kang prosecution, si Representative Luistro at siyempre sa ibong itong sa defense man kay Atty. Sison. Mahiling sa talaga ng mga matitibay ang satuyang mga abogado dito sa Pilipinas. Actually, naipresentar din ng tultol itong kanya-kanyang mga kumbaga kaipuhan ilahad. Pero syempre sa inot nga ni binabanggit ka, ito kan reparo lalong-lalo na naman sa binabanggit ni Atty. Sison na kumbaga parang gusto daang i-dethrone o kaya i-impeach ang pinakapangduwang leader sa satuyang nasyon na ibinoto kang 32 million na mga Pilipino. Pero syempre, ang kumbaga sa point of view pang Bicolana Gabriela, sa totoo lang, daiman nga sigurado kung 32 million talaga organic yun. Ibig sabihin talagang boto ito. Saka daiman ibig sabihin siguro na kung ibinoto ka kang 32 million man ng mga Pilipino, bako mo itong permiso para kung mag-corrupt o kaya paldason ang kwarta kang namamanwaan. Kaya kumbaga kadakol mga gustong sabihin, kadakol mga opinion, ang nagluluwas talaga sa mga namamanwaan. Kaya siyempre, kumbaga tinututukan pa po, lalong-lalo na ini. Kasi natagan talaga ng ebidensya. Kasi sa ngayon pa lang, may hiling ka na dahil mga abogado ang, kumbaga, ang nasa trial, di ba? Parang napaka-technical, legalistic na sinasabi ka na sa mga ordinaryong tao, di ba, itong mga usapin kang sustained, itong mga termino na ginagamit lang sa trial, sa korte, minsan naiintindihan kang mga ordinaryong namamanwaan. Kaya sana, kumbaga sa mga masunod kung gigibuhon in mas Tagalog o kaya itong layman's term ang gagamitin kang mga abogado, mga senador o kaya kainin mga abogado na mas mapabilis ang trial, mas ito yan ang pagkudanta para maintindihan. Kasi bako uman lang mga abogado o kaya bako lang senate abogado ang kumbaga ang ang nagdadalan kundi buong namamanwa ang Pilipino at siyempre kahit abroad nag-aabang din sa trial niya. Yes, ma'am. Very well said po. Pero digdi, Ma'am Jen, kadakol mga kritiko and kakampi si VP Sara
na nagsasabing, "Ay, political man lang ang urulay na ini, political man lang ining impeachment o politika ining impeachment, political vendetta lang ining, trial kay VP Sara." Uyon kamo digdi ma'am sa sentimyentong ini or digdi sa testimonyang ini na political vendetta o politika man sana ining impeachment trial kay VP Sara. Paano nindo yan ma'am pasisinungalingan kung, dai kamo uyon, Ma'am Jen? Opo, doon man talaga masusuway na political ini kasi political and legal po talaga ang hearing na ini kasi sinasabi ta halimbawa ining trial impeachment kay VP Sara political ini para sa iya, di ba? Pero siyempre babalikan po ulit ko sa panawagan ni Kaigto pabor iti kay BBM kasi siyempre si Sara ang ini-impeachment niyan. Kailang panawagan niya ni Kaigto pa man ang lahat ng sangkot dapat managot. So, ibig sabihin na ini-impeach si Sara niyan, magiging librido na din si BBM sa mga masunod dahil sa totoo lang, igwa din mga issue ng corruption kasi igwa din nakaipuhan simbagon si BBM, lalo na din sa mga testimonya din. Sabi ko, kaugnay din sa mga maleta. Kaya ibig sabihin, political talaga ni pero kaipuhan talagang may manimbag, sinasabi tang kaibuhan may pananagutan kasi bako lang iniusapin kay BBM o kaya kay Sara, kundi kumbaga ang gusto ko po digding paluwaton o kaya gusto ka itong mangyari igdi, magkaigan ng justisya o kaya pananagutan itong pagwawal dahil sa pangkukurap suman po sa mga taxpayers man, lalo na po sa panahon ngayon. Okay po, yun. And, kumo sarong grupo ma'am or sarong samahan na nagtataguyod talaga ning diretsiyos, siyempre kan mga kababaihan and paninimbagan kan gobyerno. Aring particular ma'am na kaso o article of impeachment ang pinakamagabat and dapat talagang tutukan kang publiko pag abot kay sa impeachment ni VP Sara, Ma'am Jen? Sa ining usapin kasi siyempre apat po baga itong basihan o kaya itong ebidensya ito present kang prosecution as in ininot ining kaugnay sa grave threat. Siguro ang pakakaabangan lalo na po kung sa sektor o kaya may implication sa mga kababaihan. Ito pong usapin kang confidential funds o siyempre itong funds mismo, itong usapin kang pagwawaldas kang pondo kang DepEd, ano po itong mga issue duman na kaipuhan simbagon kang sa tuyang Vice Presidente kasi nagtutubod po kita lalong-lalo na ining mga pondong ini kung ini di ba kung ini nga kinabangan o kaya ibinagtak sa mga classroom, sa mga books o kaya sa pangangaipukan ng mga eskwelahan, ibig sabihin baka kuta ang mga nanay niyan na inagbabayad yung humurog PTA o kaya dahil nag-aambagan, di ba? Kasi sa eskwelahan, lalong-lalo na sa mga public school, di ba? Although pinag-uurulayan yan, pero siyempre kung kumbaga yaon ang pondo o kaya suporta kang gobyerno, particular ang DepEd sa mga public schools, dahil na kung paano nangyayari ining mga pagka-cash out o kaya pagbubutas pa ng mga contribution kung sa tuwing mga magurang para sa mga kaakian. Kaya kaipuhan talagang bantayan kasi binabanggit po nga hindi niya bako lang mga abogado, bako lang mga professionals o kaya media, kung di kita gabos, igwa kitang dapat pakiaram sa impeachment na yun. Kasi kwarta initong namamaluan, ibig sabihin kaipuhan tang magbantay, lalong-lalo na sa prosesong binigibo. Kasi siyempre, itong pressure kasi binabanggit pa permi itong pressure na hali sa mga namamaluan, itong paghiro, igwa siyang factors para mapadali o kaya mapabahagal ang mga prosesong ini. Kaya kaipuhan po na igwa pa din gibuhon ang mga ordinaryong tao, lalong-lalo na po kita ng mga nag-aabang kang mga susunod na mga irepresentang mga testigo, lalong-lalo na po sa impeachment trial. Okay po iyon. And hindi, Ma'am Jen, may mga obserbasyon na masyado na ang nagiging technical ang dalagan kan mga pagdangog sa Senado. Sa indong point of view, Ma'am Jen, paano ini dapat na ipaliwanag sa mga ordinaryong mamamayan? Orog na ta, digdi sa rehiyong Bicol baga, bukod sa language, pag-arog ka itong napaka-technical naman, ba dahil magkairintindihan kang mga layman, Ma'am Jen? Opo. Actually, itong nadamag sa itong panawagan ni Senator Bang Aquino, ano po, kumbaga inuulunan ko itong sa iyang panawagan na gibuhon na
kumbaga simple o kaya payak ang mga termino na ginagamit. As in, syempre, hayaan na magpresenta ang ebidensya o kaya nagdepensa man ang tumbag, lalong-lalo na sa mga prosesong ini. Kasi napaka-technical talaga kung, di ba, kung sa mga ordinaryong tao, parang kaipuhan mo pang maghiling ng definition of terms o kaya ano ba ang ibig sabihin ng mga sinasabi ng mga abogadong ini. Pero kahit ba kung kita mga abogado, di ba nahihiling taman na dinidelay talaga o kaya itong mga pag-object, itong mga technicalidad, ang hinihiling. Siguro yun din ang trabaho kang defense, pero syempre sana ang inaano pa po, di panawagan ka kahit po sa inga na kumbaga dibuho na mas mabilis at maintindihan ka ng mga ordinaryong tao. Kasi kumbaga ining impeachment trial, binabanggit ko po nga ni Kasibago, baka ining parehas kang nasa korte, di ba na napaka-technical, although aram ka sa korte, aram pa yan ang mga proseso. Kumbaga sana ma-consider nila na baka ulang mga abogado o kaya baka ulang mga judges ang naghihiling, ang nag-aantabay, kundi buong mga namamalawa ang Pilipino ang nagbabantay. As in, nahihiling ang mga ginigibo, o ang mga diskarte o kaya ang mga tali o kaya ano man ang mga ginigibo ng mga nasa defense at prosecution. Kaya nagbabantay talaga ang mga namamalwaan. Sana kumbaga daigibuhin na napaka-technical para mas mabilis. Kasi nasabi ka nga ni kung mas mabilis ang trial, siguro mas makakalis ang gastos o kaya ang kaugnay digdi sa budget digdi sa trial. Kasi kung aabutin talaga ng 7 to 8 months, dakol na budget ang kaipuhan ng Senado para sa impeachment trial po yun. Okay po, iyon. Okay. Pero, ma'am, maidugang ko pang mga kahaputan, ano po. May mga obserbasyon ka mo, ma'am, na o ano ma'am ang sa indong masasabi sa performance and mga naging desisyon ni Senate President o ni Senator Chis Escudero bilang Senate Presiding Officer di po sa trial, Ma'am Jen. Ma'am Jen. Opo, kung kami po ang hahaputin mo, parang siyempre ito pa lang pag-elect sa iya, di ba? Pinagbutuhan man siya ang maging presiding officer. Siguro itong usapin sa iya, itong mga kaito ng mga issues kaugnay sa iya. Parang siguro ipagpadagos niya lang itong siguro pagiging fair, tapos syempre pagiging smooth ka ining dalagan o kaya mas mabilis ang dalagan ka ining trial. Parang kung siguro makakabawi siya lalo naman sa mga issue patungkol sa iya, lalong-lalo na po sa panahon niya na aramdaman na duwa, di ba, siya bilang presiding officer tapos si Senator Gatchalian din yung kakataid niya bilang Senate President. Parang siyempre itong pag-aalalay niya dako lang tabang sa Senado para kumbaga mag-push through in impeachment trial. Kaya kumbaga sana bilang mga Bicolano, kumbaga ang tabayanan kan dito kasi siguro kumbaga kadakol na din mga pag-atid-atid o kaya din sabihin mga hinihiling na mga kumbaga side o kaya mga kaugnay din sa impeachment si Senator Chis Escudero kasi abogado din siya, ibig sabihin aram niya din itong mga proseso na dapat agihan. Kaya kumbaga sa yung mga senador, di ba, kumbaga yun ang mga pagkakataon siguro na ipahiling niyo na karapat-dapat ka muna inihalal na ibinoto kang namamalwaan kasi digdi sa impeachment trial may hiling talaga itong mga di ba itong kompromisyon at siyempre mga diskarte kan sa mga senador, lalong-lalo na po sa panahon niyan, kung paano i-interpret at nag-interpolate sila digdi sa tuyang mga testigo, digdi po nahihiling kung karapat-dapat ba talaga silang ibinoto at iboboto pa sa mga sunod na panahon kung sila po mga kandidato giraray digdi sa tuyang nasyon. Okay po. And digdi, Ma'am Jen, basado sa mga enot na testimonya and dokumento man na pig-file, ano ang konklusyon nindo ma'am sa Bicolana Gabriela sa kredibilidad man kan mga kasong pigsampa laban po kay Vice Presidente Sara Duterte, Ma'am Jen? Opo, di din na kumbaga siguro na isampa kang Kongreso as in kumbaga nag-abot sa impeachment trial. Kumbaga sana magpadagos as in
Dahil kasi may mga kumbaga pagbabalak, di ba, na parang i-suspend o kaya pondohon, lalong-lalo na pang defense, yung impeachment, na nakapagpuon naman, ibig sabihin, tawanan ka ni Russia, as in, syempre, yung proseso, ang satuyang Senate, as in Congress, as in, syempre, na madangog na i-present, maintindihan dyan sa tuyang mga namamanuaan, na igwa talagang proseso na arog kainin. Kaya, syempre, sa Samuya, given na naisampain, as in, binabanggit nilang sa tuyang Kongreso na may substance ini, dapat talaga na madangog ini. Kasi, kumaga, sinasabi ma-convict man o kaya ma-accuse si Sara sa impeachment na ini. Kumbaga, ang paghuhusga pa din ng mga namamanwaan, lalo na po kita, mga ordinaryong tao, sa impeachment na ini, may feeling ka talaga. At siyempre, kumbaga, ang judgment day kaya o kaya ang paghuhukom, nasa sa tuya pa din na pagpili sa pag-abot ka ng election, diba? Lalo na po yun yan na 20 na, kumbaga madali na, perang taon na lang, malurutuhan na naman. Kaya, kumbaga, yun ang sarong proseso na dapat ang abangan. Ulit-ulitin ko po na sana, kumbaga, maging matalino as in, piliin na talaga ng kultur lang sa tuwing ang manwaan lang sa tuwing iniboto. Dahil sa araw ka ining sitwasyon, kadakol talaga kang apektado. Halimbawa, itong isapin kang ekonomiya, diba, itong isapin kang employment, at siyempre, itong isapin kang mga dapat na natataunan ko ng doon man. Makulang isapin kang impeachment, kundi isapin kang kabuhayan as in krisis na nangyayari sa Pilipinas, na sana hindi yung napag-uulan o kaya natataunan doon. Parang nilileft aside siya kasi ibang mga ginigibo ang sa tuwing mga nasa senador o kaya mga kung nasa Congress dahil nga sa impeachment. So, sana maibitaran at dahil na mangyari, lalong-lalo na po sa mga masunod man. Kaya iningi po ang sa panawagan, lalong-lalo na sa tuwing mga para hiningog na maging matalino, lalong-lalo na po sa pagpili ng mga leader sa satuyang mission. Okay po yun. Ini po, Ma'am Jen, mga remaining question na lang. Ano man, Ma'am, ang inilalauman nindo o kang sa indong grupo sa mga masunod na aldaw bilang pagpapadagos kay ini pong impeachment trial kay BP Sara, Ma'am Jen? Opo. Ang sa monitor ko, parang next week, iti-present itong Chief of Staff, si Vice President Sara, itong kay Madam Lopez, itong pahiling naman sa mga videos. So, sana maging kumaga mabilis, at siyempre itong pack, size ang mga hapot, at siyempre ito ng mga simbag para maipresentan din kang prosecution o kaya kang depensa man itong mga kahaputan. At siyempre sa mga masunod dahil dakil pa. Kasi una pa lang, di ba, sa inot pa lang ang tagal-tagal na talaga, parang sabi nga nito, iba parang nakakaboy na da ako kaya nakakalanghag kung sa Bicol ang impeachment dahil nga sa yung palain-lain. Siguro delaying tactics din po yun kang defense para siyempre mabot ng 7 or 8 months. Pero siyempre, ini-expect pa din na sana maging mabilis as in depensa man yan ang prosecution na i-presentan talaga nito itong mga ebidensya. Kasi maano na naman yan, siguro ma-recess yan o kaya mag-break sila kasi magsasona si BBM sa July 27. So, iba rin naman masunod na aktibidad ang Senate sa Congress. Kaya, yan po ang satuyang panawagan. Siyempre, sana maging mas mabilis yung proseso para po, kumbaga, siyempre mabilis din na masintensahan, lalong-lalo na po dito sa impeachment trial. Okay po yun. So ini, Ma'am Jen, bago kita magtapos sa tuya pong interview, ano po ang sa indong mawawalat na mensahe sa mga paradangog ta para antabay tadigdi po sa tuyang programa, manong digdi sa impeachment trial ni BP Sara, Ma'am Jen? Opo, siguro panawagan tayo lang, pero hindi kitang antabay at siyempre sa tuya, dahil yung binabanggit sa bakuman kitang mga abogado, ano po, kumaga sa mga ordinaryong tao, kaipuhan ka talagang aramon itong mga terms na ginagamit nila. Although na nanawagan kita sa iba na maging, kumbaga, ilapit o kaya iranis sa mga ordinaryong tao itong mga ginagamit ng mga termino.
kumbaga kita po dahil may pakialam sa koordinasyon, kaya puhan pa pong intindihan at itadalan itong mga proseso na nangyayari sa Kongreso ay sa Senate. At siyempre, bilang paghahanda po kang Bayan Bicol at kang Bicol na Nagabera, sa July 27, ito pong SONA, yung mamanwaan, nagigibuhon, nilang pa po yan sa SONA ni BBM. Sasapatin pa po ni mga hirot protesta ang nagigibuhon na SONA dahil aramdaman sa ituhan po na madangog kang mga namamanwaan itong totoong sitwasyon, itong state of the nation's address, kang mga paraoma, kang mga manggagawa, kang mga urban poor, kang mga ordinaryong mga namamanwahan dito sa Tuya. Kaya saro po yan sa pinaghahandaan kang Bayan Bicol at kang Bicol na Gabriela itong July 27. Sana po mag-antabay kita pirmi at dahil aramdaman na iba-iba ang klima kang politika at ang sitwasyon kang sa piyang nasyon. Nakiaram po kita at siyempre pirmi mag-antabay dito sa Bombo Radio at sa nangyayari po sa piyang nasyon para po kumbaga maantabayan po itong mga mangyayari sa mga masunod na daw. Yun lang po, Bombo Pierre, at salamat po sa pagkakataon at sa gabos po na para hinanyog kang Bombo Radio na maray na aga po sa Tuya Gabos.